Pagkatapos ng 3 araw na pagkakaratay, nakalabas na ng ospital si Rainier. Pero patuloy pa rin ang obserbasyon sa kanya ng doktor. Halimbawa mang makaramdam siya ng kakaiba sa kanyang ulo at katawan. What did he say? What were the dangers kung sakasakali? Internal hemorrhage. Very possible na magkaroon. In fact, hanggang ngayon, ino-observe pa rin yun kung meron ba talaga. Oo, sa loob. So, yun yung most likely na mangyari. Kasi nabot rin ng 4 hours. Yeah. Tapos, yung part ng side ng wound, kinat yun ng doktor. Kinat yun kasi medyo maduming-madumi. Pumasok ang madumi. Oo, pumasok ang madumi. Ang pinaka nararamdaman ko lang up to this moment is yung pain dito sa back, sa neck part, hanggang dito sa likod. Really? Buti na mumove ko na to, last time hindi talaga. Sa pain? Yeah. And according to my neuro, yung nangyayari lang ngayon is because yung swelling sa body na lumalabas instead na dito. Kasi dito walang lalabasan ng swelling, so nasa katawan siya. Bakit? And I was consciously. Sa aking panayam kay Rainier, eksaktong 1 buwan matapos nangyari ang aksidente. Ang tanging tahina lang sa kanyang ulo ang naging bakas ng trahedya. Hindi ko siya nakitaan ng panghihina ng loob at bagkus gusto pa rin daw niyang umakyat ng bundok sa mga darating pang panahon. Ano ka naman matino? Matino in a way na wala akong ibang nararamdaman, hindi ako nahihilo. Kasi yun na yung mga signs ng internal bleeding. Magsusuka ka or? Magsusukaya, tapos mahirapan yung paghinga mo. Consider parating minor. Hindi siya minor, pero siguro dahil I really fought. Yeah, it would have been worse kung hindi ko nilakasan yung loob ko. Yun. Kasi ang iniisip ko that time, this is a matter of life and death, pero hindi makakatulong kung wala akong composure that time. So talagang I really tried my best na hindi maging, number 1 is hindi maging pabigat sa grupo. Ang payo ni Rainier para sa mga kabataan na mahilig sa mga outdoor adventure, isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang kahandaan sa paglapat ng wastong lunas kapag nakakakita ng isang sakuna. Napaka-importanteng kaalaman na maaring makapagsalba ng kahit sarili mo pang buhay. Aminado si Rainier, isang malaking disgrasya ang nangyari sa kanya sa bundok ng Pico del Oro. Nais lamang niyang maging isang babala sa mga kabataang mahilig umakyat ng bundok na kailangan ang iba yung pag-iingat para hindi matulad sa kanyang sinapit. Ces Orenia Drilon, magandang gabi. Nais ipaabot ni Rainier sa grupong Little Max ang taus-puso niyang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay sa loob ng kagubatan ng bundok Pico del Oro. Isa lamang daw ang nais niyang iparating sa mga dapat may katungkulan sa ganitong mga pangyayari. Ang magkaroon ng tamang sistema at madali ang pagtugon sa nangangailangan ng tulong. Gumawa siya ng paraan. Hindi na lang niya, kumbaga hindi siya nag-antay na dumating yung tulong, hindi siya umasa sa iba. Ang nakakahanga pa doon, parang humihingi pa siya ng paumanhin sa mga kasama niya na pasensya na, at ang pag-amin din nung kanyang pagkukulang o kasalanan, di ba? Kung isa kang survivor, mag-email sa isurvive@abs-cbn.com at ibahagi sa amin ang iyong kwento. Pwede nyo rin kaming sundan sa Twitter at Facebook. Hanapin lamang ang iSurvive.